Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Sabi nila ang magulang ang magsisilbing gabay sa kanilang mga anak upang mapunta sa magandang buhay. Ngunit paano kung ang itinuturing mong ina ang siyang magdadala sa iyo sa bangungot na karanasan? Ano kaya ang gagawin mo upang matakasan ng bangungot na humahabol sa iyo? Lalaban ka ba o tatanggapin na lang ang iyong kapalaran? Magandang hapon po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Hope. Naisipan ko na ibahagi ang aking karanasan upang magbigay inspirasyon at babala para sa lahat. Simula pagkabata ay binusog kami sa pagmamahal ng aking mga magulang. Madalas man noon na magtalo sila mama at papa dahil merong ikalawang asawa si papa, pero hindi nila hinayaan na maapektuhan kami sa kanilang pag-aaway. Palagi sa amin sinasabi ni mama na wag raw kaming makikisali sa usapan nila ni papa. Sinasabi naman ni mama na matuto daw kaming rumespeto sa aming ama dahil kahit mayroon siyang ikalawang pamilya ay hindi niya kami pinababayaan. Mahal na mahal kami ng aking mga magulang at bilang panganay na mas nakakaunawa sa sitwasyon, palagi kong pinapaalalahanan ng nakababata kong kapatid na tawagin niyo na lamang sa pangalang James. O anak, huwag kayong mag-aaway Palagi niyong ipagtanggol ang inyong sarili. Natahimik ako sa sinabi ni Papa noon at agad na niyakap ko ang aking kapatid. Magiliw akong sumagot kay Papa at sinabi na aalagaan at mamahalin ko ang aking kapatid. Gayunpaman, inalis naman ni James ang kamay ko na nakayakap sa kanya at masama akong tinignan. Hindi ko kailangan ng pag-aalaga mo, ate. Malaki na ako at kaya kong sarili ko, no? Mas mabuti siguro na bantayan mo na lang ang sarili mo, lalo na't mahina ka. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni James at agad naman siyang pinagalitan ni Papa. Nang marinig naman ni Mama na umiiyak si James, ay agad niya akong tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit hindi pa man ako nakakapagsalita ay itinuro na ni James si Papa kaya naman nag-away silang dalawa. Mabilis ko namang pinuntahan si James at pinagsabihan ko siya sa kanyang ginawa. Nakita mo na ang iyong ginawa? Bakit ba nagsinungaling ka kay mama? Ikaw na nga tong bastos eh. Tingnan mo, nag-away patuloy sila dahil sa'yo. Masama naman akong tinignan ni James at itinulak niya ako tsaka inapakan ang aking paa. Kung hindi ka sana bida-bida ate, hindi sila mag-aaway. Masyado ka kasing pabibo at naiinis ako sa'yo. Natahimik ako sa sinabi ni James, ngunit hindi ko na lang siya sinumbong pa kay mama dahil ayoko na mapalo siya at baka mas lalo lamang lumayo ang loob niya sa akin. Matapos ang araw na yon ay nalaman namin na nagdadalang tao naman si mama, kaya tuwang-tuwa ako nang malaman ko ang balita. Magkakaroon na kayo ng bagong kapatid kaya huwag kayong pasaway kay mama Dapat palagi siyang masaya lalo na't masela ng kanyang pagbubuntis. Tinandaan ko ang sinabi ni Papa at palagi kong tinutulungan si Mama sa pagkilos sa bahay. Nagpaturo pa nga ako sa kanya na magluto para ako na ang kikilos sa bahay at nang makapagpahinga si Mama. Hanggang isang araw, habang pababa ng hagdan si Mama, ay bigla na lang siyang nahulog. Dali-dali akong kumilos at tinawagan si Papa. Humingi ako ng tulong sa kapitbahay kaya naman nadala sa pagamutan si Mama, ngunit nakunan siya sa kanyang pinagbubuntis. Sobrang lungkot namin noon pero napansin ko si James na para bang walang pakialam. Ngunit hindi ko na lamang siya pinansin at palagi kong dinadamayan si Mama. Nang dahil sa nangyari, napabayaan ni Mama ang kanyang sarili. Dinamdam niya ang pagkawala ng aking kapatid. Hindi ko naman siya iniwan at palagi kong pinalalakas ang loob ni Mama. Ma, laban lang huwag kang susuko. Nandito pa kami ni James at kailangan ka pa po namin. Kaya sana po huwag niyong pabayaan ang sarili niyo. Naiyak si Mama sa sinabi ko at nagpasalamat siya sa akin sa pagbabantay ko sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon kapag nawala sa amin ang mama ko, kaya naman todo ang alaga ko sa kanya. Nagpasalamat naman sa akin si Papa dahil sa tuwing wala siya ay ako ang kasama ni Mama. Kaya naman kalaunan, natanggap din ni Mama ang mga nangyari. Bumawi siya sa akin ngunit napansin ko naman na tila ba nagsiselo si James sa akin. Ano, masaya ka na? Nasa iyo na ang atensyon nila Mama at Papa. Pabibo ka kasi, bida-bida ka.
Nagulat ako sa sinabi ni James at pinagalitan naman siya ni Mama nang marinig niya ang mga sinabi ng kapatid ko. Natahimik naman ako sa sinabi niya at sinabi ko noon kila Mama na bigyan din nila ng atensyon si James. Kaya naman lumayo ako ng bahagya noon kila Mama. At sa tuwing aalis sila ng bahay ay kinakatwiran ko na lang na masama ang pakiramdam ko para naman hindi isipin ni James na agaw atensyon ako. At napansin naman ni James na nagpaparaya ako sa kanya. Kaya naman humingi siya ng pasensya sa mga nagawa niya sa akin. Hindi ko alam ang aking gagawin ng mga oras na yon dahil sobrang saya ko dahil nakita ni James ang pagmamahal ko sa kanya. Alam mo naman, di ba na mahal kita? Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Basta kapag may hindi ka gusto sa akin, ay sabihin mo kagad yun. Huwag na huwag kang maglilihim sa akin. Tumango naman si James sa sinabi ko at niyakap niya ako. Buhat ng araw na yon ay naging maayos ang relasyon namin ni James, ngunit sadyang hindi kami tinantanan ng pagsubok. Naging madalas ang pag-aaway ng aking mga magulang at sinabi ko na lang noon na parte naman yon ng aming buhay. Alam ko noon na hindi perpekto ang aming pamilya at nauunawaan ko naman yun. Sa paglipas ng araw, bigla namang nagkasakit si Mama at nang dalhin namin siya sa ospital ay mas lalong lumubha ang kanyang karamdaman. Iyak nang iyak nun si James at hindi siya kumakain dahil nais niyang katabi niya ang aming ina. Ngunit nasa ospital naman si Mama. Hindi rin namin noon maisama sa ospital si James dahil hindi pa siya pwede doon dahil bata pa siya. Kaya naman pinakiusapan ako ni Papa na paliwanagan ko si James. Awang-awa ako sa kapatid ko ng mga panahon na yon dahil sa nangyari. Ate, iiwan na ba tayo ni Mama? Hindi niya na ba tayo mahal? Bakit hindi pa rin siya umuwi? Gusto ko na siyang makausap. Naiyak ako noon sa tanong ng kapatid ko. Alam ko naman kasi na malubha na ang karamdaman ni Mama. Kaya naman napapaisip ako noon kung ano ba ang gagawin namin sa kanya. Kung ano ang mga sasabihin ko sa kanya para kumalma siya at masabi ko sa kanya ang katotohanan nang hindi siya nasasaktan. Pasensya na bunso hindi ko talaga alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang totoo Pero ayoko naman na maglihim sa iyo. Malubha na kasi ang kalagayan ni Mama Pero ipanalangin na lang natin sa Diyos na malampasan niya ang lahat ng yun. Umiyak naman si James sa sinabi ko at hindi ko namalayan na pareho na kaming nag-iiyakan. Hanggang sa nabalitaan namin ni James na tanging mga aparato sa ospital at makina na lang ang bumubuhay kay Mama. Sabi ko noon baka kaya pa, wag naming sukuan si Mama. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi nagtagal at binawian din ng buhay ang aming ina. Masakit para sa akin ang nangyari, lalo na at malapit din talaga ako kay Mama. Gayunpaman, ipaniliwanag sa akin ni Papa na ganun talaga ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. Kalaunan ay natanggap na rin namin na wala na talaga si Mama at ipinaliwanag ko rin kay James ang nangyari. Masakit para sa aming magkapatid ang nangyari at hindi ko alam noon kung paano ko dadamayan si James gayong nagluluksa din ako. Ngunit nagpakatatag ako para sa aking kapatid. Ate, lahat ba ng tao namamatay? Bakit ganun? Kung sino pa ang mga masasama sila pa yung nananatiling buhay pero ang mga mababait gaya ni Mama kinukuha kaagad. Nagulat ako sa sinabi ni James at hindi ko akalain na sasabihin niya yun sa akin. Siguro isipin na lang natin na yun ang mas makakabuti kay Mama dahil wala na siyang mararamdaman na sakit, hindi na siya magugutom o mapapagod kaya mas mabuti kung tatanggapin na lang natin ang nangyari. Pwede ba yun ha? Ngumiti naman si James at tumango sa akin. Pareho naming hinarap ang pagsubok na yun sa aming buhay. Sa paglipas ng araw ay nasanay kami na wala na si Mama sa bahay. Ngunit isang araw, bigla na lang dumating si Papa kasama ang isang babae. Ipinakilala niya yon bilang kanyang pangalawang asawa. Alam ko na siya ang aming madrasta na pinag-aawayan ni Papa at ni Mama noong nabubuhay pa siya. Sinabi ni Papa na Weng raw ang pangalan ng aming madrasta at nais niya na tawagin namin siyang nanay. Hindi ko naman siya tinawag noon na Mama o di kaya ay nanay dahil hindi ko naman siya matanggap. Pakiramdam ko kasi noon nagpapanggap lang siya sa amin bilang mabait.
Ate, bakit hindi ka masaya na may bago na tayong mama? Di ba sabi mo sa akin kailangan nating tanggapin na wala na si mama? Pero bakit galit na galit ka kay Mama Weng? Natahimik ako sa tanong ng aking kapatid. Ngunit sinabihan ko siya na hindi ko rin naman alam kung bakit ganun ang aking nararamdaman. Hindi ko naman kasi iniisip noon na mabilis na makakalimot si Papa. Ilang buwan pa lang kasi buhat nang mamatay si Mama ay may dinala na kagad siyang babae sa bahay namin at gusto niya na matanggap ko yun kaagad. Masisisi mo ba ako, James, kung hindi ko siya matanggap? Ilang buwan pa lang buhat nang mamatay si Mama pero pinalitan na kagad siya ni Papa. Ewan ko ba kung paano niyo nagagawa na ganun kadaling mawaglit sa isip niyo si Mama? Narinig naman ni Papa ang sinabi ko at agad niya akong pinagalitan. Umalis noon si James at hinayaan kami ni Papa na makapag-usap. Ngunit hindi ko pinakikinggan ang lahat ng sinasabi niya sa akin. Wala na ang mama mo at anong gusto mo habang buhay ako magluksa sa pagkawala niya? Tanggapin mo na, Hope, na wala na ang mama mo at si Weng na ang pumalit sa kanya. Kailangan ko rin ng katuwang sa buhay. Mabilis kong sinagot si Papa na kailanman ay hindi ko matatanggap si Weng bilang aming ina. Kaya naman nasampal ako ni Papa. Mabilis naman siyang inawat ni Weng at pinagsabihan na wag akong madaliin ni Papa. Huwag kang magpanggap na mabait dahil ramdam ko na may iba kang motibo. Buhay pa si Mama, ikaw na ang dahilan ng kanilang pagtatalo. At malamang sobrang saya mo nang malaman mo na wala na siya dahil papalitan mo na siya. Pwes, nagkakamali ka dahil kailanman hindi kita matatanggap. Sinigawan ko siya noon at tinulak, kaya naman napaatras siya. Hindi naman makapaniwala si Papa sa aking ginawa. Wala naman akong pakialam noon kung ano ang iisipin nila sa akin. Basta galit ako sa kanila pareho. At ng araw na yon ay tiniis ko talaga na hindi kumain. Pinuntahan naman ako ni James at dinalhan niya ako ng pagkain. Pinakalma niya ako at dinamayan sa nangyari. Ate, wala namang masama kung susubukan mo siyang tanggapin eh. Mahal siya ni Papa, kaya dapat mahalin din natin siya. Si Papa na lang ang meron tayo, kaya wag mo naman sanang ilayo ang loob mo sa kanya. Natahimik ako sa mga sinabi ng kapatid ko, ngunit hindi pa rin niya ako nakukumbinsi. Ilang beses naman na ginawa ni Weng na kunin ang aking loob, ngunit palagi ko lamang siyang pinagtatabuyan at sinisigawan. Alam ko na mali ako sa mga ginawa ko, pero hindi niyo naman ako masisisi kung bakit ganun na lang ang galit ko, hindi ba? Naiinis ako lalo na kay Papa dahil para bang hinahayaan niyang magalit ako sa kanya. Ni hindi man lang niya ako kinausap o pinaliwanagan na mas lalo kong ikinatampo sa kanya. Sa paglipas ng panahon ay naging malapit si James kay Tia Weng. Tia kasi talaga ang tawag ko sa kanya kahit na ilang beses nilang sinasabi noon sa akin na tawagin ko siyang nanay o kaya naman ay mama, pero wala ako noong pakialam. Hanggang sa isang araw ay lumabas sila at isinasama nila ako. Ngunit hindi ko sila pinansin at hinayaan ko na lamang sila na umalis ng bahay. Pagdating nila ay naabutan nila akong natutulog sa sala at mabilis akong nilipat ni Papa sa silid ko. Binuhat niya ako at nang makapa niya na nilalagnat ako ay agad nila akong dinala sa ospital. Niyakap ako ng mahigpit ni James at kinuusap niya ako maging ni Tia Weng. Magpagaling ka dahil malulungkot ang kapatid mo kapag hindi ka pa nakauwi. Natahimik ako sa sinabi niya at tinulak ko siya palayo sa akin. Huwag ka nang magkunwari pa dyan dahil hindi ka naman talaga nag-aalala sa akin. Baka nga tuwang-tuwa ka na nandito ako sa ospital eh. Umalis ka na lang dahil mas lalong sumasama ang pakiramdam ko. Nang marinig ni Papa ang mga sinabi ko ay agad niya akong pinagalitan. Hanggang sa nakalabas na nga kami ng ospital ay hindi ko sila pinapansin, lalo na si Papa. Minsan ay kinausap ako ni Papa at hindi ko nagustuhan ang kanyang mga sinabi. Wala na ang mama mo. Kaya naman matuto kang tanggapin si Weng sa buhay natin. Si James nga nagawang matanggap si Weng, ikaw pa kaya. Pare-pareho lang tayong naapektuhan sa pagkawala ng mama mo. Kaya naman matuto kang makalimot. Inis na inis ako sa sinabi ni Papa sa akin at hindi ko na nga napigilan pa ang aking sarili at nasagot ko si Papa. Makalimot? Nagpapatawa ka ba, Papa?
Gusto mo kalimutan ko si Mama? Sa bagay, buhay pa naman si Mama, pinalitan mo na siya. Alam ko yun, Papa. Kaya kung gusto niyong irespeto ko kayo pareho, hayaan niyo na lang ako at huwag pilitin sa nais ninyo. Hindi makapaniwala si Papa sa pagsagot ko sa kanya at nasampal niya ako. Galit na galit si Papa sa mga sinabi ko at nakita naman ni James ang pagtatalo namin ni Papa. Napailing na lang ako noon at pumasok na lang ako sa aking silid. Sobrang sama ng loob ko kay Papa ng mga panahon na yun. Imbis kasi na intindihin nila ako, ay nais pa nila na ako ang umunawa sa kanila. Agad naman akong pinuntahan ni James sa silid ko at dinamayan niya ako. Iyak lang ako ng iyak ng mga oras na yun at hindi ko alam kung bakit ganun na lang ako kaapektado sa presensya ni Tia Weng. Hindi ko naman kasi iniisip noon na papalitan niya si Mama sa buhay namin. Pero may ibang pakiramdam talaga ako sa kanya na hindi ko noon maipaliwanag. Ate, mas makakabuti siguro na sumunod ka na lang kay Papa. Tsaka hindi rin natin alam kung ano ba talaga ang tunay na ugali ni Mama Weng. Kaya irespeto mo na lang sila. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni James at masama ko siyang tiningnan. Respetuhin? Kung gusto nila ng respeto ko, intindihin nila ako at huwag pilitin. Sino ba ang mas nakakatanda? Di ba sila? Wag na wag nilang igit ang kanilang gusto dahil kailanman hindi na mabubuo ang pamilya na ito. Napaatras si James dahil sa pagsigaw ko at narinig naman ni Papa ang mga sinabi ko. Maging si Tia Weng ay pumasok sa silid ko at ang lakas ng loob niya na pagalitan ako. Yan ba ang tinuro sa'yo ng mama mo? Ang maging bastos na nakatatanda sa'yo? Aba kung ako ang nanay niyo, matagal ko nang binali ang sungay mo. Bigla namang sumingit si James at tinulak niya si Tia Weng. Oo, pinapasok kita sa buhay namin, pero wag na wag mong idadamay ang mama namin. Kung may mali si ate, siya lang ang idamay mo, wag ang mama namin. Nagwala na si James ng mga oras na yun at ako ang siyang sinisi ni Papa kahit nakasalanan pa yun ni Tia Weng. Simula ng araw na yon, mas lalo kong kinamuhian si Tia Weng at si Papa. Lumayo naman bigla ang loob sa akin ni James sa hindi ko malamang dahilan. Hanggang isang araw ay nadestino si Papa sa Maynila, kaya naman naiwan kami sa pangangalaga ni Tia Weng. Ilang linggo na nawala si Papa at sa mga araw na wala siya, lumabas na nga ang tunay na ugali ng aming madrasta. Gayunpaman, hindi ako nagpatalo sa kanya at palagi akong lumalaban. Ikaw, alam mo bang pigil na pigil akong saktan ka? Bakit ba hindi mo ko matanggap? Kung ayaw mo sa akin, ay lumayas ka dito sa pamamahay ko. Hindi ko gusto ang katulad mong suwail at walang galang. Matapos niyang sabihin ng mga katagang yun, ay bigla niya na lamang akong sinampal ng ubod ng lakas. Kaya naman nasubsob ako sa sahig. Natigilan ako sa kanyang ginawa at hindi ko sukat akalain na magagawa sa akin yun ni Tia Weng. Inis na inis ako noon at gusto ko siyang sagutin ngunit para bang napilipit ang aking dila at walang salitang lumabas sa aking bibig. Ilang sandali ang lumipas ay bigla namang dumating si Papa. Nakita niya ang ginawa ni Tia Weng sa akin kaya naman agad niyang inaway ang kanyang kinakasama. Bakit mo ginawa yun sa aking anak? Ngayon alam ko na kung bakit hindi ka ginagalang ni Hope dahil ganyan ang pag-uugali mo. Kaagad naman na nagpaliwanag si Tia Weng at pinalabas niya na ako ang walang galang sa kanya. Sinabi niya na sinagot-sagot ko siya at hindi ko nirerespeto. Kaagad ko namang ipiniliwanag kay Papa na hindi totoo ang mga sinasabi ni Tia Weng. Ngunit nang tanungin niya si James ay bigla na lamang pinaburan niya ang aming madrasta. James, huwag kang magsinungaling. Hindi ko ginawa yun. Alam mo na bigla niya lang akong sinaktan. Alam mo na palagi niya akong minamaltrato. Hindi ako makapaniwala na mas pinili ni James na kampihan si Tia Weng kesa sa akin na ate niya at madalas na nagtatanggol sa kanya. Hindi siya sumagot sa aking mga sinabi at nanatili siyang walang kibo. Ikaw naman palang may mali, Hope. Humingi ka ng tawad kay Weng. Hindi ko pinansin si Papa at sobrang nagtampo ko kay James. Hindi ko siya pinansin dahil sa kanyang pagsisinungaling. Napagalitan ako noon ni Papa at kahit ilang beses ko na ipaliwanag sa kanya na nagsasabi ako ng totoo ay hindi niya ako pinaniwalaan.
Nagsalita na raw si James at hindi ko na raw magagawang magsinungaling pa sa kanya. Inis na inis ako noon kay James dahil yun na sana ang pagkakataon namin upang mapaalis sa aming bahay si Tia Weng. Ngunit hindi niya ako kinampihan. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi ko pinansin si James dahil sobrang inis ako sa kanya. Hanggang sa dumalaw sa amin si Tia Grace. Siya ang kapatid ng aming ama. Marami siyang pasalubong para sa aming magkapatid at napansin niya na hindi ko kinikibo ang aking kapatid. Kaya naman kinausap niya ako kung ano ang nangyari. Kaagad na ikinuwento ko kay Tia Grace ang lahat ng ginawa sa akin ni Tia Weng. Sinasaktan niya po ako at minamaltrato sa tuwing wala si Papa. Tapos si James naman ayaw magsabi ng totoo. Hindi ko po alam, baka tinatakot din siya ng madrasta namin. Tia, ayoko na po dito. Mamamatay ako ng dahil sa babae ni Papa. Galit na galit si Tia Grace nang malaman ang ginagawa sa akin ng kinakasama ni Papa. Kaagad na kinausap niya ang kanyang kapatid at sinabihan na bakit niya raw pinababayaan na magkaganoon ako. Bakit mo hinahayaan na saktan ng babae yan ang aking pamangkin? Kita mo, takot na takot yung bata. Doming naman, mas pipiliin mo ba ang babae na yan kesa sa sarili mong anak? Masamang tumingin sa akin si Papa. Alam ko na agad ang kanyang sasabihin at yun ay tungkol sa nangyaring pagsagot-sagot ko kay Tia Weng kahit hindi naman totoo. Agad na sinabi ni Papa na kaya ako sinaktan ni Tia Weng ay dahil binastos ko siya. Ngunit mabilis akong sumingit sa kanilang usapan at sinabi ko na hindi yun totoo. Sinabi ko na nagsasabi ako ng totoo at nagsinungaling lamang si James sa pagkampi kay Tia Weng. Ganun pa man, sinabi ni Papa na malinaw ang sinabi ni James. Napabuntong hininga na lamang si Tia Grace at pinagsabihan si Papa. Pero tila ba wala siyang pakialam sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Pag-alis ni Tia Grace ay agad kong binalingan si Papa. Sa tingin mo ba, Papa, magagawa kong magsinungaling? Mas mabuti nang mawala na lang ako kaysa habang buhay na kalbaryo ang aabutin namin sa babae mo. Ngayon pa lang nabuhay ka pa, minamaltrato na ako. Paano pa kaya kapag wala ka na? Nanlaki ang mga mata ni Papa, ngunit hindi ko hinintay pa ang kanyang isasagot dahil alam ko naman na mas papaboran niya pa rin si Tia Weng. Tingin niya kasi sa babaeng yun ay santo. Lingid sa kaalaman ni Papa, sa tuwing wala siya ay nagiging demonyo ang babaeng yun. Matapos ang araw na yun, palagi na akong sinasaktan ni Tia Weng sa tuwing wala si Papa. At gumagawa siya ng mga kasalanan tapos sa akin niya lahat ibinibintang. Minsan pa ay inutusan niya akong magsaing at sinunod ko naman yun. Ngunit nasunog ang sinaing kaya naman galit na galit siya. Wala ka nang silbi, nagsasayang ka pa. Ngayon kainin mong lahat yan. Halika dito para magtanda kang bata ka. Ipinakain niya sa akin ang lahat ng sunog na kanin kahit na sobrang init noon at nagrereklamo na ako ay wala pa rin siyang pakialam. Nagkanda paso-paso ang bibig ko dahil sa kanyang ginawa at nagkaroon pa ako ng sugat sa katawan ng dahil sa paso. Nang matapos siya sa pagpaparusa sa akin ay nilapitan ako ni James. Ate naman, bakit mo hinayaan na saktan ka niya? Masama siya, dapat hindi mo siya hinayaan. Si Mama nga hindi ka sinasaktan eh. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni James dahil siya nga itong palaging nagtatakip kay Tia Weng sa mga ginagawang pananakit sa akin. Nauntog na ba ang ulo mo? Di ba nga pinagtatakpan mo siya tapos yan ang sasabihin mo sa akin? Hindi kita maintindihan eh. Layuan mo na nga lang ako. Matapos kong sabihin yun kay James ay nangangatog akong pumasok sa aking silid. Iyak ako ng iyak habang hawak-hawak ang larawan ni Mama. Hindi ko matanggap ang lahat ng mga nangyayari sa akin. Sa tuwing magtatangka naman akong magsumbong kay Papa ay lumalayo siya sa akin. Pakiramdam ko noon, sinasadya niya yun at hindi na siya naniniwala pa sa akin. Gayunpaman, napaisip ako sa mga sinabi ni James sa akin. Dahil sa tuwing mapapagalitan ako noon ay nakatingin lang si James at tikom ang kanyang bibig. Sa paglipas ng panahon, unti-unti kaming lumaki na malayo ang loob ko kay James. Yun ay dahil sa kanyang mga ginagawa noon na hindi ko maunawaan kung bakit mas pinapaboran niya ang aming madrasta.
Alam ko na maraming nag-iisip sa inyo na karma ko yon dahil sa pagiging walang modo ko noon. Pero sobra naman ang ginagawa sa akin ng aking madrasta. Bata lang ako noon at walang kalaban-laban sa kanya. Pero kung saktan niya ako, ay para bang papatayin niya na ako. Napapaisip pa ako noon kung ano ba ang kasalanan ko, kung bakit niya ako sinasaktan, bukod sa pagsagot-sagot ko lamang sa kanya noon. Alam ko kasi na may iba pa siyang dahilan, ngunit hindi ko malaman kung ano yun. Samantala si James naman ay tila ba walang pakialam sa mga ginagawa sa akin ng aming madrasta. Alam ko noon na may mali sa kapatid ko, kaya ganun ang kanyang ginagawa. Naisip ko noon na baka natatakot siya kay Tia Weng na gawin sa kanya ang ginagawa sa akin, kaya naman mas pinili niyang lumayo sa akin. Kahit nagtatampo at naiinis ako noon sa kapatid ko, ay inuunawa ko pa rin siya. Natatandaan ko kasi ang bilin sa akin ni Mama na wag ko raw pababayaan si James sa abot ng aking makakaya. Nagpatuloy si Tia Weng sa pananakit niya sa akin at hinayaan ko na lamang siya. Napagod na rin kasi ako naman laban lalo na at wala din namang epekto. Kaya naman tinatanggap ko na lamang ang mga pananakit sa akin ni Tia Weng. Sa tuwing uuwi rin noon si Papa, wala na rin akong gana dahil alam ko naman na kapag nagsumbong ako sa kanya, hindi niya rin naman ako pakikinggan. Kahit ano pang sabihin ko ay hindi siya maniniwala sa akin. Hinintay ko noon na pumunta si Tia Grace sa bahay pero abala siya sa kanyang sariling pamilya. Pakiramdam ko noon wala na akong kakampi at wala na akong matatakbuhan pa dahil sarili kong ama ay hindi ako pinaniniwalaan. Sarili kong kapatid ay hindi ako kinakampihan. Hanggang sa naisipan ko, nakitilin na lang ang sarili kong buhay. Ngunit napigilan ako nang makita ko ni Papa. Nababaliw ka na ba? Hope naman manahimik ka na. Umayos ka at pakiusap lang. Huwag mo na akong bigyan ng problema. Tahimik lang ako noon at hindi ko pinansin ang mga sinabi ni Papa. Hindi ko na rin natuloy pa ang binabalak ko dahil binantayan ako ni James. Isang araw, muling nadestino sa Maynila si Papa at naiwan ulit kami kay Tia Weng. Galit na galit niya akong binalingan. May pasumbong-sumbong ka pa sa tiyahin niyo? Wala naman yung magagawa sa akin dahil ako pa rin ang paniniwalaan ng papa niyo. Natahimik ako sa sinabi niya at hindi ko na lamang siya sinagot. Hindi ako umimik sa kanyang sinabi at hinayaan ko na lamang siya. Hindi ko alam pero nasanay na lang ako sa mga ginagawa niya sa akin. Kaya naman para bang baliwala na lang lahat ng kanyang pananakit. Para bang naging manhid na lamang ako. Hanggang isang araw, nakarating sa amin ang balitang na aksidente si Papa sa kanyang trabaho at iniwan na niya kami. Hindi ko pa noon lubos maunawaan ang sinabi sa amin na wala na si Papa. Pero nang dumating ang katawan niya sa bahay ay doon ako naniwala. Nakahiga na siya sa kabaong. Doon ko lang napagtanto na patay na pala ang aming ama. Sobrang lungkot ang naramdaman ko kasi ulila na kami at naisip ko kaagad ang aming magiging buhay sa kamay ng aming madrasta. Nung nabubuhay pa nga lang si Papa ay labis na ang pananakit niya. Ano pa kaya ngayon na wala siya? Labis akong kinabahan noon para sa kapakanan namin ni James dahil iniisip ko na baka maltratuhin kami ni Tia Weng. Kaya naman nang dumalaw si Tia Grace sa aming bahay ay kinausap ko siya. Ngunit sinabi niya sa akin na aalis na siya at tutungo sa ibang bansa. Hindi ko alam pero nagtampo ako noon kay Tia Grace dahil kung kailan naman kailangan namin siya, tsaka pa siya aalis. Nangako naman si Tia Grace na pagkatapos ng kanyang kontrata ay babalikan niya kami ni James at babawi. Yun na lamang ang siyang aking pinanghahawakan. Alam ko naman na may personal din na responsibilidad si Tia Grace, kaya inunawa ko na lamang siya. Ilang araw lamang na binurol si Papa at nang makalikom ng sapat na pera para sa kanyang pampalibing ay minadali ni Tia Weng ang pagpapalibing sa kanya. May binigay na tulong naman ang trabaho ni Papa, kaya naman hindi naging mahirap ang lahat sa amin. Nang mailibing na nga si Papa, alam ko na simula na ng aming kalbaryo. Hindi nga ako nagkamali dahil agad na ngang ipinakita ni Tia Weng ang malademonyo niyang pag-uugali. Para siyang amo,
Utos dito, utos doon, habang siya ay nakaupo lamang at parang reyna. Inis na inis ako sa kanya. Kaya naman ang isang beses na pinagtimpla niya ako ng kape ay naisipan kong gumanti sa kanya. Daladala ko ang isang tasa na kunwari ay may lamang mainit na kape at tinapon ko yun sa kanya. Sa sobrang kaba ni Tia Weng ay napatayo siya at agad akong sinampal. Kahit na nasaktan na ako noon ay para bang baliwala sa akin dahil tawang-tawa pa rin ako sa naging reaksyon niya. Sa inis ni Tia Weng, hindi na siya nagkape pa at pumasok na lamang sa kanyang silid. Nakita ko naman na tuwang-tuwa si James sa ginawa ko, kaya naman napatanong ako sa kanya. Akala ko ba kampi ka sa kanya? Bakit mo siya tinatawanan? Natigilan si James sa tanong ko at agad niya akong hinila papasok sa aking kwarto. Sinabi niya sa akin na wag daw akong maingay at baka mapatay siya ni Tia Weng. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi at nanginginig pa ang kapatid ko. Tinanong ko si James kung bakit ganun na lang siya katakot kay Tia Weng, ngunit hindi siya sumagot. Hinawakan ko siya sa braso at bigla na lang siyang napadaing. Agad na inangat ko ang suot niyang mahabang damit at doon ko lang nakita ang mga sugat at pasa na kanyang tinatago. Gulat na gulat ako sa nakita ko at hindi ako makapaniwala na nangyayari yon. Agad ko siyang tinanong kung saan niya nakuha ang mga pasa at sugat, ngunit hindi siya umimik at umiyak na lamang. Ate, kailan ba tayo kukunin ni Tia Grace? Hindi ko na kinakaya pang pagmamaltrato sa atin ng ating madrasta. Sa tuwing wala ka, ako ang pinahihirapan niya. At kung di ako susunod sa kanya, sinasabi niya na papatayin niya ako. Ayoko pang mamatay, ate. Marami pa akong pangarap. Naluha ako sa mga sinabi ng kapatid ko at niyakap ko na lamang siya. Akala ko dati ako lang ang nakakaranas ng pagmamulupit ng aming madrasta. Mali pala ako dahil mas malala pala ang ginagawa niyang pananakit at pananakot sa kapatid ko. Natahimik ako sa mga sinabi ng kapatid ko at hindi ko alam kung bakit ganun kasama ang ugali sa amin ng aming madrasta. Wala namang kaming ginawa sa kanyang masama pero kung saktan at maltratuhin niya kami ay wala siyang awa. Ganun pa man, sinabi ko na lang sa kapatid ko na wag na muna kaming sumuway sa aming madrasta para hindi kami masaktan. Titiisin namin yon hanggang sa makauwi muli si Tia Grace. Alam ko noon na mahihirapan ako pero para sa kapatid ko ay gagawin ko ang lahat. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagluto na ako ng agahan at inihanda ko na ang pampaligo ng aming madrasta. Paggising ni Tia Weng ay agad ko siyang pinaghandaan ng makakain at natuwa naman siya. Aba, anong nakain yung magkapatid at nagluto kayo? Agad ko siyang tinawag na mama at sinabi ko na gusto kong magsimula kaming muli. Nanlaki ang kanyang mga mata at kita ko ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam pero nakita ko na para bang sa kabila ng pagiging malupit niya, may nakatago siyang mabait na persona. Ngumiti sa amin si Tia Weng at sinabi sa amin na sumabay na kami sa kanyang kumain. Natuwa naman kami ng kapatid ko dahil inalok niya kami ng kusa. Nang araw na yon, sobrang bait ni Tia Weng. Binilhan niya pa kami ng bagong damit. Ngunit ang labis kong pinagtataka ay pareho kami ni James ng disenyo ng damit na tila ba kambal kami. Hindi na lamang ako kumibo dahil ayokong sirain ang araw na yon. Pinasyal niya pa kami at kumain kami sa labas. Naging masaya ang araw na yon para sa amin ni James at naalala namin si Mama. Pag-uwi sa bahay ay sinabi ni Tia Weng na matulog kami sa tabi niya. Ngunit mabilis kaming tumanggi sa kanya. Bigla naman siyang nagalit at sinaktan ako ng paulit-ulit. Hindi pa siya nakontento dahil kinuha niya ang termos sa kanya ibinuhos sa akin ang laman ng tubig. Laking pasasalamat ko dahil hindi na yun mainit. Tama na po, Mama. Ayoko na po, masakit na po. Hindi po ako kasi sanay matulog na may katabi. Kaya kami hiwalay ni James ng silid. Pasensya na po talaga. Ayoko masaktan po kayo habang natutulog ako dahil malikot ako. Bigla namang kumalma si Tia Weng nang marinig ang aking paliwanag. Para siyang baliw na nagmamadaling pumasok sa kanyang silid at kumuha ng damit pamalit sa akin. Mabilis siyang humingi ng pasensya at ginamot niya ang mga sugat na natamo ko. Pakiramdam ko ng araw na yon ay may kakaiba kay Tia Weng.
Lalo na at hindi normal ang kanyang mga kilos. Para bang may dahilan kung bakit siya ganoon kalupit pero hindi ko malaman kung ano yon. Sa paglipas ng mga araw, iniiwasan namin ni James na magalit si Tia Weng dahil malupit talaga siya. Sa tuwing sinusunod namin ang kanyang nais ay napakabait naman niya sa amin. Hanggang isang araw, bigla niya nalang tinawag si James sa ibang pangalan. "Hindi po Ray ang pangalan ko kundi James, Mama." Mariing umiling naman si Tia Weng at sinabi niya na mula sa araw na yon, Ray na ang pangalan ni James. Tumango na lamang kami upang hindi na masaktan pa dahil malapit na rin namang umuwi si Tia Grace. Nang araw na yon, kaarawan ng kapatid ko at marami siyang handa. Sabi ni Tia Weng na tawagin namin ang lahat ng aming mga kaibigan at agad naman namin yung ginawa. Sobrang saya ni Tia Weng habang nakatingin sa amin ni James. Sa isip-isip ko noon, baka gusto niya lang tanggapin namin siya bilang ina kaya ganun na lang siya sa amin. At matapos ang kasiyahan ay agad kaming nagpasalamat ni James kay Tia Weng. Niyakap niya namang kaming dalawa at hinalikan sa noo. "Para sa inyong kambal kong anak, gagawin ko ang lahat basta wag niyo lang iiwan si Mama, ha?" Gulat na gulat kami ni James sa sinabi niya at para hindi magalit si Tia Weng ay tumango kami ng kapatid ko. Pinatulog niya na kami sa aming mga silid at ilang sandali ay lumabas ako. Nakita ko sa kanyang silid na umiiyak si Tia Weng na hawak-hawak ang isang larawan. Tila ba kinakausap niya yon, kaya naman dahan-dahan akong lumapit upang marinig ko kung ano ang sinasabi niya. Nanlaki ang mga mata ko nang sabihin niya na buhay nang muli ang mga namatay niyang anak na kambal. Doon na sumagi sa isipan ko ang lahat ng ginagawa ni Tia Weng. Nang makatulog siya ay agad kong kinuha ang larawan at tiningnan yon. Nakita ko na ang larawan ay mukha ng dalawang bata. Kagaya namin ni James, babae at lalaki din yun. Ganun pa man, malayo ang mukha nila sa amin at nakita ko na napakasaya nila sa larawan. Napaisip ako noon kung bakit kaya namatay ang mga batang nasa larawan at ano ang nangyari. Anak kaya sila ni Papa at mga kapatid namin sila? Matapos ang araw na yon, nagdoble ingat kami ni James. Hanggang isang gabi, umalis si Tia Weng kaya naman ikinuwento ko kay James ang tungkol sa nakita kong larawan. Sinabi ko sa kanya na kaunting tiis na lang dahil isang buwan na lang ay uuwi na si Tia Grace. Sinabi ko pa na ayoko nang manatili pa sa bahay kasama ang walang yang madrasta namin. Nagulat naman ako nang biglang may humablot sa buhok ko at si Tia Weng pala yun. Nakita ko sa lamesa na may daladala siyang mga pasalubong, ngunit mabilis niyang tinapon yun sa sahig at kinuha niya ang kutsilyo. "Akin na yung kamay mo! Puputulin ko yan dahil pakialamera ka! Pati yung dila mo ay tatanggalin ko na rin para hindi mo masulsulan ang kakambal mo!" Galit na galit si Tia Weng ng mga oras na yon, ngunit nanlaban ako sa kanya. Naisip ko na magmakaawa sa kanya at gamitin ang kanyang kahinaan. Agad kong sinabi na hindi ko sinasadya masabi ang lahat ng yon dahil nainis lamang ako at nakaisip ako ng isasagot sa kanya. "Di ba nangako ka na walang iwanan pero bakit ang tagal mong bumalik? Kaya ako nasabi ang lahat ng yon dahil akala ko iniwan mo na kami." Iyak ako ng iyak at bigla niya naman nabitiwan ng kutsilyo. Bigla niyang inayos ang aking buhok at dinampot niya ang kanyang pasalubong. Paulit-ulit niya akong sinuyo, ngunit ginamit ko ang pagkakataon na yon para mapasunod siya. Sinabi ko na ayoko muna siyang makita dahil masyado niya akong sinaktan. Nirespeto naman niya ang sinabi ko at hindi makapaniwala si James. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na siya at pinagluto kami ng almusal. Lahat ng pagkain ay paborito naming magkapatid. Tuwang-tuwa naman kami ni James. Sa kalagitnaan ng aming pagkain, bigla niyang sinabi na pag-aaralin niya raw kaming dalawa ni James na labis naming ikinatuwa ng aking kapatid. Simula kasi nang mamatay si Papa, pinahinto niya na kaming dalawa. Agad na bumaling sa akin si Tia Weng at sinabi ko sa kanya na pinapatawad ko na siya. Nang araw na yon ay bumili kami ng mga bago naming gamit sa eskwelahan. Pagdating ng pasukan ay tuwang-tuwa kami ni James. Gayunpaman, simula nang mag-aral kami, naging kalbaryong muli ang aming buhay. Sa tuwing nahuhuli kasi kami ng uwi ay binubugbog kami ni Tia Weng.
Hindi ba't sinabi ko sa inyo, ayokong mahuhuli kayo ng uwi? Halika dito, Eunice. Pagod na ako sa'yo Iniingatan ko lang kayong dalawa dahil may sakit kayo sa puso at ayokong mapahamak kayo pero ang titigas ng ulo nyo. Pinagpapalo niya kami ng kawayan at sa pagpupumiglas ni James ay bigla na lang tumama ang ulo niya sa sahig. Nawalan ng malay ang kapatid ko. Dali-dali naman siyang nilapitan ni Tia Weng at sinabi niya na nahimatay lang daw ang kapatid ko. Nilagay niya sa kama si James at pinaypayan. Ilang sandali ang lumipas ay nagising din ang kapatid ko. Niyakap ko ng mahigpit si James dahil sa sobrang pag-aalala ko sa kanya. Gayunpaman, ang simpleng pagbagsak pala ni James sa sahig ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Kinagabihan ay bigla na lang akong ginising ni Tia Weng dahil mataas daw ang lagnat ng kapatid ko. Dinala namin sa ospital si James at sinabi ng doktor na may namuong dugo sa utak ng kapatid ko at kailangan na maoperahan. Takot na takot ako noon at agad na ipinarating ko sa mga pinsan ko ang nangyari. Sakto naman at kauuwi lang ni Tia Grace ng araw na yon. Pinakiusapan niya ang mga doktor na simulan na ang operasyon para maisalba ang kapatid ko. Ngunit bago pa man maumpisahan ang operasyon ay sumuko na si James. Galit na galit ako kay Tia Weng ng mga panahon na yon. Siya ang sinisisi ko sa pagkawala ng aking kapatid. Nang ilabas ang katawan ng kapatid ko ay hinimatay ako. Sobrang sikip ng dibdib ko at agad naman na inasikaso nila Tia ang bangkay ni James. Hindi na namin pinatagal pa ang burol dahil hindi ko makayanan na makita ang kapatid ko na nasa kabaong. Nang mailibing si James, nangako ako sa kanya na igaganti ko siya sa aming madrasta. Kinasuhan nila Tia Grace ang aming madrasta. Ngunit nagtago siya sa batas at hindi na namin alam kung saan siya nagtatago. Sobrang lungkot ang nararamdaman ko at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Lumipas ang maraming taon at hindi pa rin nakikita ang aming madrasta. Hanggang sa tumuntong na ako sa wastong edad. Nakapagtapos din ako ng pag-aaral. At nanghihinayang ako dahil hindi ko kasama ang aking kapatid sa pagtupad ko ng aking mga pangarap. Kahit maraming taon na ang lumipas, hindi ko pa rin makalimutan ang pagmamalupit ni Tia Weng sa amin at hindi pa rin siya nahuhuli ng mga pulis. Isang gabi, habang nasa hapagkainan kami, bigla na lang napag-usapan ng mga pinsan ko ang tungkol sa barang. Nagulat ako dahil marunong pala si Tia Grace na mambarang. Tia? Bakit hindi natin gamitin ang kaalaman nyo para parusahan ang walang yang madrasta namin na pumatay sa aking kapatid? Agad na sinabi sa akin ni Tia Grace na ipaubaya na lang namin sa mga pulisya ang paghahanap ng hustisya sa kapatid ko. Pero agad ko siyang sinagot. Sinabi ko na ilang taon na ang lumipas pero hindi pa rin umuusad ang investigasyon. Hindi ko na kaya pang mambarang, Hope. Matanda na ako at kung gagawin ko yun, hindi ko makakayanan na labanan kapag binalikan ako sa gagawin kong pambabarang. Natahimik ako at agad na sumagi sa isipan ko na ako na lamang ang turuan ni Tia. Nagulat naman si Tia at sinabi na hindi daw yon ganon kadali. Hindi niya ako pinayagan na matutunan ang itim na karunungan. Gayunpaman, hindi ako sumuko at kinulit-kulit ko siya araw-araw. Dahil yun lang ang nakikita kong paraan upang magantihan si Tia Weng, lalo na at tinataguan niya ang batas. Inis na inis ako noon dahil ayaw talaga ni Tia pero hindi ko siya tinantanan. Sa huli, wala na nga siyang nagawa kundi ang turuan ako dahil hindi ko siya pinapatulog. Pangako, Tia Grace, hindi kita bibiguin. Hindi ko hahayaan na madaig ako noong Weng na yon. Pwede ko naman po siyang tuluyan, hindi ba? Ako ang karma niya. Magtago man siya sa batas ay hindi ko siya tatantanan. Napabuntong hininga na lang si Tia Grace at inabot niya sa akin ang isang makapal na papel. Napatingin ako sa kanya at napatanong kung ano ang mga yon. Sinabi niya na nakalahad doon ang lahat ng dapat kong aralin. Ginabayan naman ako ni Tia Grace at itinuro niya sa akin ang mga pamamaraan ng pambabarang. Sinabi ni Tia Grace na ang karaniwang ginagamit ng mambabarang sa kanyang ritual ay mga insekto. Subalit hindi lamang ito basta-basta insekto. May uri ng barang na tinatawag na pamaham. Sabi ni Tia sa akin na sa loob ng isang garapon,
ay ikukulong ang nahuling espiritu na nasa anyong gagamba o centipede. Matapos itong pakainin ay tsaka raw ipapasok ang ragdoll at tsaka doon naman papasok ang insekto. Kasabay ng pagpasok ng insekto sa katawan ng ragdoll ay pagpasok rin ng insekto sa katawan ng taong binabarang. Namangha ako sa sinabi ni Tia Grace. Ngunit may isa pa raw na paraan ng pambabarang. Ito ay ang paglalagay ng puting tali sa isang paa ng insekto. Matapos itong bulungan ay tsaka ito pakakawalan upang papuntahin sa kanyang biktima. Sa oras na ito ay bumalik at ang tali ay nagkulay pula, nangangahulugan raw ito na nagtagumpay ang isinagawang pambabarang. Subalit kung ang tali raw ay nagkulay itim, ibig sabihin lang nito na hindi ito nagtagumpay. Dagdag pa ni Tia Grace na ang mambabarang na katulad niya ay malalakas, lalo na at kaya rin nilang manggamot. Nagtaka ako noon at tinanong ko si Tia Grace kung ano ang kaibahan ng barang at kulam. Magkaiba ang barang at kulam. Ang kulam ay kinakailangan pa ng personal na gamit ng taong bibiktimahin. Ngunit ang barang, mahawakan mo lang ang taong biktima mo at malaman ang kanilang tirahan, magagawa mo na ang ritual. Ngunit mag-iingat ka pa rin dahil baka hindi mo kayanin ang iyong gagawin, lalo na at maaaring matalo ang iyong ritual kapag nilabanan ka ng kapwa mo mambabarang. Tinandaan ko ang lahat ng sinabi ni Tia Grace sa akin at itinuon ko talaga ang aking atensyon sa pag-aaral kung paano mambarang. Maraming itinuro sa akin si Tia at lahat ng yun itinatak ko sa aking isipan. Wala akong pinalampas na oras at ginawa ko ang lahat para matuto at maging dalubhasa. Hindi naman naging madali ang lahat dahil gawa na rin ng maraming dapat aralin. Hindi rin kasi basta-basta lang ang pag-aaral ng itim na karunungan. Marami kang dapat isaalang-alang. Dapat malakas ang iyong kalooban at espiritual para hindi ka matatalo ng sinuman. Halos ilang buwan din akong nag-aral ng itim na karunungan at masasabi kong naging masaya naman ako sa aking ginagawa. Nang maging dalubhasa ako, ang kailangan ko lang gawin ay malaman ang kinaroroonan ni Tia Weng. Ngunit naging balakid yun sa akin. Hindi ko kasi alam kung saan siya nagtatago. Gayunpaman, hindi ako sumuko. Isang araw, napag-isip-isip ko na magtungo sa libingan ni James. Doon ay nakita ko si Tia Weng, kaya naman palihim ko siyang sinundan at nalaman ko ang kanyang tinitirhan. Nang makauwi ako sa bahay, ay agad kong inihanda ang aking kakailanganin. Yon ay ang ragdoll na binigay sa akin ni Tia Grace at ang insekto na napili ko. Isang makamandag na gagamba ang aking kinuha at yon ang aking dinasalan. Pamaham ang ginawa kong uri ng pambabarang dahil yon ang sinasabi ni Tia na talagang magandang gawin upang hindi ako mabigo sa aking gagawin. Mabilis kong sinunod ang lahat ng bili ni Tia Grace at nang maisagawa ko yon, labis na saya ang nararamdaman ko. Alam ko kasi na wala nang kawala pa si Tia Weng. Gusto ko nang magpantay ang kanyang mga paa at makita ko siya sa loob ng kabaong. Gayunpaman, gabi-gabi ko siyang pinahihirapan at hindi ko siya pinapatulog sa gabi man o araw. Nang lumipas ang ilang araw, matapos kong maisagawa ang pambabarang ay pinuntahan ko siya sa kanyang bahay. Ngunit hindi ko pinahalata na may iba akong intensyon. Nais ko kasing makita kung ano ang kalagayan niya. Ngunit sinabi sa akin ng mga kapitbahay niya, umalis na raw doon si Tia Weng at umuwi na ng probinsya. Inis na inis ako noon, ngunit sinabi sa akin ng mga kapitbahay niya na malubha na raw ang kalagayan ni Tia Weng at magpapagamot siya sa probinsya. Napagtanto ko noon na kukontrahin niya ang barang na inilagay ko. Kaya naman mas minadali ko ang pagpapahirap sa kanya. Makalipas ang isang linggo, matapos ang araw na yon ay wala na akong naging balita pa kay Tia Weng. Araw-araw at gabi-gabi pa rin akong nagriritual at wala na akong maayos na tulog, kaya naman agad akong kinausap ni Tia Grace. Sinabi niya sa akin na alagaan ko ang aking sarili dahil ikapapahamak ko raw kapag nagkasakit ako. Natahimik ako sa kanyang sinabi at napaiyak na lamang ako. Bakit ganun, Tia? Gusto ko lang naman bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko Pero bakit kinukonsensya ako? Natahimik si Tia Grace sa sinabi ko at agad niya akong niyakap ng mahigpit.
Sinabi niya sa akin na hindi ko dapat sisihin ang aking sarili. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko na duwag at mahina ako. Ngunit pinalakas ni Tia ang aking kalooban. Hindi mo kailangan gawin ang bagay na yan sa sarili mo. Hindi ka naman kasi likas na masama at maaaring ganun din si Weng. Alam mo ba na kaibigan ko noon ang iyong madrasta? Nagulat ako sa sinabi ni Tia Grace at hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Pakiramdam ko ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kaibigan niyo siya? Ibig sabihin, alam niyo kung sino sila Eunice at Ray? Yung kambal niyang anak? At sino ba talaga ang nauna? Si Mama o ang madrasta namin? Natahimik si Tia Grace at agad niyang kinuwento sa akin ang lahat. Sinabi niya na tunay na nagmamahalan si Tia Weng at ang papa ko. Ngunit di inaasahang nabuntis ng ama ko si Mama. Sa nangyari ay pilit na ipinakasal sila Mama at Papa kahit hindi nila mahalang isa't isa. Si James ay hindi rin daw tunay na anak ni Papa at anak siya ni Mama sa ibang lalaki. Hindi ko sukat akalain na ganun pala ang kwento nila Papa. Akala ko kasi noon si Tia Weng ang hadlang sa aming pamilya. Bago ka pa maging anak ng Papa mo, nagkaroon sila ng kambal na anak ni Weng. Akala ko pa nga noon ipaglalaban ng Papa mo ang pamilya na binuo nila pero hindi pala. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Tia Grace. Ibig sabihin, kapatid ko ang kambal na anak ni Tia Weng. Ngunit agad kong tinanong si Tia Grace kung ano ang nangyari sa kambal na anak nila Papa. Tinatawag kasi kami ni Tia Weng na Eunice at Ray. Palagi niya nung sinasabi na nabuhay na ulit ang kambal niyang anak. Ano po bang nangyari sa kanila? Agad na ikinuwento ni Tia ang nangyari kina Tia Weng. Sinabi niya na buhat nang lumabas ako ay itinuon na ni Papa ang atensyon sa amin. Ngunit napabayaan niya naman sila Tia Weng. Sinabi ni Tia Grace na sakitin talaga ang kambal at parehong may sakit sa puso. Kaya todo ang ingat ni Tia Weng sa dalawa niyang anak. Dahil nga sa pagiging sakitin, naging maingat si Tia Weng sa dalawa niyang anak. Ngunit naging pasaway ang kambal. Kaya naman isang gabi raw ay bigla na lang inapoy ng lagnat ang kambal. Tinatawagan raw ni Tia Weng si Papa. Ngunit nagkataon naman na may sakit din ako ng araw na yun. Hindi nasagot ni Papa ang tawag ni Tia Weng at nagkita na lamang sila sa ospital. Ngunit hindi gaya ko na nakaligtas, ang kambal ay binawian ng buhay. Sobrang lugmok na lugmok raw noon si Tia Weng at halos mabaliw na siya. Hanggang sa mas pinili raw ni Papa na damayan si Tia Weng. Kaya naman nangaliwa si Mama at si James ang naging bunga. Doon ko lamang napagpira-piraso ang lahat ng nangyari. Nalaman ko na biktima lang ng pagkakataon si Tia Weng. Kaya siguro ganun na lang siya kagalit sa iyo noon dahil hindi mo siya tinanggap bilang ina. Siguro nais lang ni Weng na makuha ang loob niyo. Ngunit ang ginawa niya ay maling pamamaraan. Nakakalungkot dahil mabait naman ang kaibigan kong yun. Pero dahil siguro sa pagkawala ng kanyang mga mahal na anak, nagawa niya yun sa inyo ng kapatid mo. Natahimik ako sa sinabi ni Tia Grace. Ngunit galit pa rin ako kay Tia Weng ng mga panahon na yun dahil namatay pa rin naman ang kapatid ko nang dahil sa kanya. Galit ako sa kanya dahil wala na ang kapatid ko imbis na kasama ko pa ngayon si James. Binawian ng buhay ang kapatid ko nang dahil sa kalupitan niya. Hindi ko alam noon kung ano nga ba ang gagawin ko. Naiinis ako pero naaawa rin. Gayunpaman, desidido akong mapatay si Tia Weng upang mapagbayaran niya ang pagkamatay ni James. Matapos ang pag-uusap na yun namin ni Tia Grace, sinabi ko noon na sana hindi niya ginawa ang lahat ng yun. Kung kinuha niya lang sana ang loob namin at hindi pinagmalupitan, hindi sana mangyayari ang lahat ng yun. Sinabi ni Tia Grace sa akin na ako na raw ang bahala, lalo na at alam ko na raw ang mga dapat kong gawin. Ipinagpatuloy ko pa rin ang aking ginagawa at hindi ko na pinabayaan ang aking sarili. Sa pagdaan ng mga araw, para bang naging normal na lang ang lahat sa akin. Ngunit minsan, napapanaginipan ko pa rin ang mga ginagawa sa akin ni Tia Weng. Sumisigaw ako sa gabi at palagi kong sinasabi na tama na at ayoko nang masaktan pa.
Palagi naman akong inaalalayan ni Tia Grace. Sinasabihan niya ako na matuto raw akong magpatawad dahil kapag hinayaan ko raw na lamunin ako ng takot at galit ay mas lalo lamang lalala ang sitwasyon ko. Natahimik ako sa kanyang sinabi noon at para bang nasisiraan na ako ng bait ng mga panahon na yon dahil maging ang sarili kong tiyahin ay sinagot ko na noon. Hindi! Ayokong patawarin ng demonyong pumatay sa kapatid ko! Sinasabi niyo lang yan para hindi ko ituloy ang aking plano. Sana hindi niyo na lang ako tinuruan. Sana hindi niyo na lang sinabi sa akin kung paano mambarang, kung patitigilin niyo lang din ako. Sa sobrang galit ko ay tinulak ko si Tia Grace at napalakas yun. Tumama ang ulo niya sa gilid ng lamesa at panandalian siyang nawalan ng malay. Biglang rumihistro sa isipan ko ang nangyari kay James. Kaya naman sigaw ako ng sigaw hanggang sa nanikip ang dibdib ko at nawalan ako ng malay. Nang iminulat ko ang aking mga mata ay nakita ko na nasa ospital ako at nasa upuan naman si Tia Grace at nakapikit na nagpapahinga. Agad akong tumayo at nilapitan ko siya. Tinanggal ko pa ang dextrose na nakakabit sa kamay ko at hinawakan ko si Tia Grace. Gayunpaman, bigla na lang nagbago ang kanyang itsura at naging si Tia Weng siya. Nanlaki ang aking mga mata at agad kong kinuha ang unan. Akmang ilalagay ko yun sa mukha niya nang dumating ang mga pinsan ko. Agad nila akong inawat at pinigilan. Nagising naman si Tia Grace at hindi siya makapaniwala na muntik ko siyang patayin. Ano bang nangyayari sa iyo, Hope? Bakit ka nagkakaganyan? Pati ako na sarili mong tiyahin hindi mo nakilala. Nilamon ka na ng iyong puot at galit. Tama ka. Sana hindi na lang kita tinuruan. Kinalimutan mo ang aking bilin sa iyo. Nadidismaya ako sa iyo, Hope. Hindi na kita kilala. Nagulat ako sa kanyang sinabi at bigla na lang nanlabo ang aking paningin. Nang mga panahon na yon, ipinatingin ako nila Tia sa isang doktor. Minabuti rin nilang ipakonsulta ako sa psychiatrist dahil para bang nababaliw na raw ako. Tinawanan ko naman sila at sinabi ko na hindi ako baliw. Pilit ko pang hinahablot si Tia Grace ngunit inilayo nila siya sa akin hanggang sa nagpasya na sila na ipasok ako sa mental hospital upang magpagaling. Mas lalo ako noong nawala sa sarili ko. Dinadalaw lamang nila ako sa ospital at dahil sa nangyari, nahinto ako sa aking ginagawa. Hanggang sa makalipas ang 1 taon, tuluyan akong gumaling sa aking sakit at sinundo na ako nila Tia. Nahihiya pa akong lumapit sa kanila noon dahil sa mga nagawa kong kasalanan. Ngunit sinabi niya sa akin na hindi ko kailangang mahiya dahil nauunawaan nila ang aking kalagayan. Patawad, Tia. Hindi ko sinunod ang mga payo mo sa akin at binigo kita. Alam ko na mali ang aking ginawa, kaya naman humihingi ako ng tawad. Ngumiti naman sa akin si Tia at pag-uwi namin sa bahay ay nakita ko ang mga larawan namin ni James noong mga bata pa lamang kami. Labis akong naiyak at humingi ako ng tawad sa kanya dahil hindi ko nagawang matupad ang aking pangako. Meron pa rin naman akong galit kay Tia Weng, ngunit gaya ng sinabi ni Tia Grace, kailangan kong magpatawad upang makaahon ako sa aking pagkakalugmok. Akala ko noon hindi ko nagawang bigyan ng hustisya si James, ngunit makalipas ang ilang araw, sinabi sa akin ni Tia Grace na matagal nang nasa kulungan si Tia Weng. Hindi raw niya kinaya dahil kinukonsensya siya sa nangyari kay James. Nakausap ko si Weng at sinabi niya sa akin na hindi niya sinasadyang mapatay si James, na sobrahan lang daw siya sa pagprotekta sa inyo at nais ka niyang makausap ng personal dahil meron daw siyang sasabihin sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga panahon na yun, kung pupunta ba ako o hindi. Hindi ko alam ang gagawin, Tia. Hindi pa ako handang makita siya dahil bumabalik lang ang mga masasamang alaala sa aking isipan. Hinawakan naman ni Tia Grace ang aking kamay at sinabi niya sa akin na sasamahan niya akong harapin si Tia Weng. Napanatag naman ang aking kalooban. Sinabi ko na lamang noon sa kanya na pag-iisipan ko muna. Nirespeto naman ni Tia ang aking desisyon. Laking pasalamat ko noon sa aking tiyahin dahil hindi niya ako pinabayaan. Inalalayan niya ako sa kabila ng mga nagawa ko sa kanya.
Halos mapatay ko na siya noon pero nanatili pa rin siya sa aking tabi. Hindi niya ako pinabayaan at palagi niya akong inaalala. Ewan ko ba, pero nung mga panahon na yon, hirap talaga akong magpatawad. Pero palagi nila akong pinapayuhan ni Tia at ng aking mga pinsan. Hanggang sa nagpasya ko na harapin si Tia Weng at sinamahan naman ako ni Tia Grace. Pagdating pa lamang sa kulungan ay kinakabahan na ako. Para bang gusto kong umatras. Pero sabi ko noon sa sarili ko, nandun na ako at hindi na pwedeng umatras pa. Ilang sandali, lumabas si Tia Weng at sobrang payat na niya. Maraming sugat-sugat sa katawan na marahil gawa ng pambabarang ko noon sa kanya. Ewan ko nga kung paano niya nalampasan ang ginawa ko eh. Pero naisip ko na maaaring pinutol ni Tia Grace ang sumpa. Nang makita ko ni Tia Weng, bigla niya akong niyakap ng mahigpit at umiiyak siyang lumuhod sa aking harapan. Patawarin mo sana ako sa aking mga nagawang kasalanan sa iyo. Hindi ko alam kung paano ako noon babawi sa iyo. Halos araw-araw at gabi-gabi, inuusig ako ng aking konsensya. Kaya naman sumuko ako sa pulis. Ngunit sinabi ko lang sa mga kapitbahay ko na uuwi ako ng probinsya. Ayoko kasing isipin nila na kriminal ako. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Hindi ko alam pero para bang kumirot ang aking dibdib. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at inamin niya sa akin na nung una, nais niya akong mapalayas sa aming bahay. Ngunit nang kausapin raw siya ni Papa na alagaan kami ng mabuti, itinuring niya kaming sariling anak. Pero bakit patuloy mo kaming sinasaktan at minamaltrato? Walang araw na hindi mo kami pinarusahan. Natahimik ako at napayuko si Tia Weng at tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Dahil hindi niyo ako ginalang, na ako ang dahilan kung bakit hindi naging maayos ang inyong pamilya. Yung mga pasa at sugat ni James, oo, ako ang may gawa noon. Pero muntik niya na akong patayin. Sa murang edad niya, ganun na ang nasa isip niya. Kaya naman sinaktan ko siya upang magbago. At oo, alam ko na mali ang nakarating sa'yo. Siyempre, hindi na ako nagpaliwanag pa dahil hindi mo rin naman ako paniniwalaan. Gulat na gulat ako sa sinabi ni Tia Weng, ngunit hindi ko siya pinaniwalaan. Sinigawan ko siya at inaway, ngunit ipinakita niya sa akin ang peklat sa kanyang braso. Huwag kang magsinungaling sa akin, hindi rin naman ako maniniwala. Patay na ang kapatid ko pero paulit-ulit mo pa ring sinisira ang pangalan niya. 10 taon lang si James ng mga panahon na yon, kaya malabo ang iyong sinasabi. Mariing umiling si Tia Weng at ikinuwento sa akin ang ginawa ni James kay Papa. Sinabi niya pa na nung kaarawan ni James, muntik siyang lasunin ng kapatid ko. Natatandaan mo yung batang inimbita niyo, tapos bumula ang bibig. Nalason yun, Hope. At si James ang may gawa nun. Dapat sa akin yun, ngunit naibigay ko sa bata. Isa pa, nasa kulungan na ako at hindi na ako makakalaya pa. Anong mapapala ko kung gagalitin pa kita ngayon, hindi ba? Sinasabi ko lang ang totoo dahil hindi lang ako ang masama, pati rin ang kapatid mo dahil anak siya ng nanay mo sa isang kriminal. Nanlaki ang mga mata ko at napatingin ako kay Tia Grace na tahimik lang na nakikinig sa aming dalawa. Agad ko siyang binalingan at masamang tiningnan. Tinanong ko siya kung totoo ba ang sinabi ni Tia Weng at napabuntong hininga lamang siya. Oo, tama si Weng. Kaya tinago ng papa mo ang totoo sa inyo. At bata pa lang si James, marami na siyang nagawang hindi angkop sa kanyang edad. Kaya madalas sila noon magtalo ng mama mo. Nakunan din noon ang mama mo dahil kay James, dahil ayaw niya na magkaroon pa ng bagong kapatid. Kahit ikaw na ate niya, gusto niyang mawala sa landas niya. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi nila. Gayunpaman, lahat ng sinabi nila sa akin ay angkop sa mga nangyari noong nabubuhay pa si James. Pakiramdam ko noon, naging masama ako dahil sa maling akala. Oo, pinatay ni Tia Weng si James. Nagawa din niya kaming maltratuhin, ngunit meron siyang dahilan
Ang mga isiniwalat nila tungkol kay James ay pawang katotohanan, ngunit wala pa rin naman siyang dahilan para gawin ang lahat ng yon. Alam niyo na pala lahat, Tia Grace. Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang lahat ng ito? Bakit ngayon lang? Kung kailan wala na ang kapatid ko. Sana may nagawa pa tayo para maisalba siya sa pagiging masamang tao. Iyak na ako ng iyak ng mga oras na yon dahil sa katotohanan na sumampal sa akin. Natatandaan mo nung mga panahon na kinakawawa kita at hindi ka kinakampihan ni James. Akala ko noon na imulat na kita sa katotohanan, pero mali ako dahil mas nagtiwala ka sa kapatid mo. Kagaya ko, magaling siyang magpanggap at aaminin ko, nagpapanggap lamang ako noon bilang walang hiyang madrasta ninyo. Pero minahal ko kayo at umasa akong matatanggap ninyo ko. Nasaktan din ako sa pagkawala ni James, kaya sana naman ay mapatawad mo ako, Hope. Ayokong pumanaw na may sama ka ng loob sa akin, kaya ko to sinasabi sa iyo. Naninikip na ang dibdib ko ng mga oras na yon dahil sa nangyayari. Alam ko na para bang magulo, ngunit hindi pala inosente ang kapatid ko dahil may kasalanan din siya. Hindi ko alam pero niyakap ko si Tia Weng ng mga oras na yon. Nagawa ko ring humingi ng pasensya sa kanya. Kung pagtatagpi-tagpiin mo kasi ang mga nangyari, walang ibang biktima rito kundi si Tia Weng. Oo, hindi siya perpekto, ngunit dinanas din niya ang lahat ng kamalasan sa buhay. Nagkapatawaran kami ng araw na yon. Ilang sandali lamang ang lumipas habang pabalik siya sa kanyang selda, bigla naman siyang hinimatay. Kaagad na kumilos sa mga jail guard at nagpatawag ng doktor. Gayunpaman, binawian na ng buhay si Tia Weng. Sumuko na ang kanyang katawan. Marahil ay talagang hinihintay niya lamang ang aking pagdating bago siya sumuko sa buhay. Namatay si Tia Weng at inilibing siya kung saan nakalibing si Papa. Ngayon magkasama na kayong dalawa at wala nang hahadlang sa inyong pagmamahalan. Ngumiti ako at sinindihan ng kandila na aking daladala. Tsaka naman ako dumalaw sa puntod ng aking kapatid at kinausap ko siya. Sinabi ko na hindi ko man alam kung ano ang rason niya sa lahat ng kanyang nagawa, ngunit hindi ako galit sa kanya. Pagkatapos kong sindihan ang kanilang mga kandila ay umuwi na rin ako. Kinuusap naman ako ni Tia Grace at niyakap niya ako ng mahigpit. Sinabi ko naman sa iyo, pagpapatawad ang susi sa kapayapaan. Kamusta na ang iyong puso at isipan? Nandito lang ako kapag nais mo ng kausap. Napangiti naman ako sa sinabi ni Tia Grace at niyakap ko siya ng sobrang higpit. Sinabi ko sa kanya na napakapalad ko dahil nagkaroon ako ng tiyahin na kagaya niya. Hindi man ako naging mapalad sa aking pamilya, nagkaroon naman ako ng tiyahing mabait at maunawain. Salamat Tia sa lahat ng tulong mo sa akin. Siguro hindi ko magagawang malampasan ang lahat ng aking pinagdaanan kung wala ka. Mapalad ako dahil nandyan ka palagi sa tabi ko at nakaalalay sa akin. Ano na lang kaya ang gagawin ko kapag wala ka? Natahimik si Tia at napaluha sa aking mga sinabi. Sinabi niya sa akin na mamahalin niya ako at aalagaan dahil nangako siya sa aking mga magulang. Labis ang emosyon namin noon ni Tia. Para bang wala nang bukas ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sobrang sinulit ko ang mga sandaling yon at nagsimula ako. Bumalik ako sa aking pagtatrabaho. At nang makaipon ako ay nagtayo ako ng sariling negosyo. Naging malago yun at sobrang naging abala ko. Hanggang isang araw, tinawagan ako ng aking pinsan at sinabi niya na pumanaw na si Tia Grace. Parang gumuho ang aking mundo nang malaman ko ang balita. Masakit para sa akin na malaman na wala na siya. Hindi ko alam noon kung paano na ako. Pero laking pasasalamat ko dahil hindi ako pinabayaan ng Diyos. Nang sumilip ako noon sa katawan ni Tia Grace, napahagulgol ako. Hindi ko kayang makita siya na nakahiga sa ataol. Sinabi ko sa kanya na napakadaya niya dahil hindi pa nga ako lubusang nakakabawi sa kanya ay iniwanan niya na kami. Masakit pero kailangan ko noon tanggapin na hanggang doon na lang ang buhay ni Tia Grace. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay sakit sa puso.
Sabi ko noon sa mga pinsan ko, dapat dinala nila sa ospital. Ngunit kaagad nilang pinaliwanag na hindi na raw umabot si Tia Grace. Dagdag pa nila, bago raw bawian ng buhay ang aking tiyahin, ako raw ang hinahanap. Umiiyak daw siya at paulit-ulit na sinasabing mahal na mahal niya ako. Sinabi rin noon ng mga pinsan ko na aminado sila na naiinggit sila sa akin dahil nasa akin ang atensyon ni Tia. Ngunit nauunawaan naman daw nila. Nang mailibing si Tia Grace, parang nagkaroon ng puwang sa buhay ko. Ngunit tinanggap ko ang katotohanan na wala na talaga siya. Sinabi ko na lamang noon na gabayan niya kami at huwag pababayaan. Ikumusta na lamang niya ako sa aking mga magulang at iparating na mahal ko sila. Matapos ang lahat ng mga pangyayaring yun ay naging matatag ako bilang tao. Ginamit ko ang lahat ng aking napagdaanan bilang tulay sa magandang kinabukasan. Hanggang sa nakilala ko ang aking napangasawa at biniyayaan kami ng 3 anak. Sa kasalukuyang taon, masaya na akong naninirahan kasama ang aking mga anak at ang aking asawa. At ang tanging aral na maiiwan ko sa inyo upang makamit ang inaasam na masayang hinaharap, kailangan nating matutong magpatawad. At yan nga po ang ginagawa ko tungo sa pagbabagong buhay. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig.